Hallelujah! Praise God, mga kapatid! Praise the Lord! Purihin natin palagi ang ating Panginoon. May mga pinagdadaanan man tayo, may mga struggle man tayo, mga pinagdadaanan. Bagko sa kabila nun, purihin pa rin natin ang ating Panginoon dahil napakabuti pa rin ang ating Panginoong Jesus. Ang kalakasan natin sa araw-araw ay nagmumula palagi sa ating Panginoong Jesus. Kaya, marapat lamang na ang lahat ng papuri ay sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! So, basahin natin ang Book of Juan, chapter 1. Okay? Ito ay patungkol kay Simon Pedro. Talakayin natin siya. At sino ba si Simon Pedro bago siya tinawag ng ating Panginoong Jesus? At si Pedro ay isa ring mangingisda mula sa Bethsaida at nanirahan sa Capernaum. Tinawag ni Jesus upang maging tagapangisda ng mga tao. Ang ibig sabihin ng tagapangisda ng mga tao ay hahanapin yung mga nawawalang tupa, magpahayag ng mga totoo o katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus, mag-spread ng gospel. Kumbaga pagpapatuloy niya yung pagtiteaching na iniwan ng ating Panginoon, sinabihan sila. At si Simon Pedro ay isang leader na inatasan nating Panginoong Jesus. Okay? So, basahin muna natin itong sa 21 verse 3. Okay? Dahil ito ay muling pagpapakita na ating Panginoong Jesus sa kanyang 7 tagasunod mula nang nabuhay ang ating Panginoong Jesus o sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako," sumagot sila. "Sasama kami." Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot, pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakita na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus. "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinumad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Dahil nga 70 metro lang ang layo nila sa pangpang. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo." Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganoon, karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-almusal na kayo." Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas na magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay muli. Hallelujah! O diba, sabi ko kanina, ito yung encounter ulit nila sa ating Panginoong Jesus na nagpakita ang ating Panginoon mula nung nabuhay ang ating Panginoong Jesus. At grabe, ang ating Panginoon talaga ay napaka-sweet, talagang napaka-loving Father para sa ating lahat. Biruin mo yun, naghanda siya ng isda na inihaw at may mga tinapay pa. 'Di ba sabi niya doon sa 7 disipulo na kung saan ay nagpakita siya, "Mag-almusal na kayo," at binigyan niya pa ito ng tinapay. 'Di ba? Binigyan niya pa sila pati isda. Hallelujah. Grabe, Lord. O 'di ba? Ganun ang kabuti ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, ang mensaheng pinapahayag dito ng ating Panginoong Jesus na huwag tayong mag-alala kasi siya ang provider natin, di ba? Kahit na nagkukulang man tayo,
wala tayong pagkain, pero asahan mo may darating yan na biyaya sa ating Panginoong Hesus. Basta, alam ng ating Panginoon kung ano yung nasa puso natin at kilala ka niya, at lalo pa kung tayo ay kumbaga is nagtatrabaho tayo para sa ating Panginoong Hesus, nandoon yung pagsunod natin sa Kanya. Kasi, di ba nga, sa trabaho natin, di ba may boss tayo? Sino ba yung nagpapasahod? Di ba yung mga boss ninyo sa trabaho ninyo? So, tayo, meron din tayong boss. Pinaka-king, King of King, Lord of Lords sa lahat. O di ba, yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya kumbaga tayo, inatasan tayo na magpahayag ng gospel, lalo na at sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesus, ay asahan natin mga kapatid na hindi tayo gugutumin ng ating Panginoong Hesus. Palagi yan na magpo-provide ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayo mag-alala kung halimbawa man na delay ang bayarin natin, meron man tayong mga kulang, pupunuan niya ng ating Panginoong Hesus. Basta tayo ay patuloy lamang na magtiwala dahil siya ang ating provider. Kasi nga nagtatrabaho tayo para sa ating Panginoong Hesus. Ito yung mga ginagawa natin, pagpapahayag ng gospel, di ba? Kumbaga nanguhuli rin tayo ng mga isda, yung mga nawawalan tupa, hinahanap natin upang mapasaya natin ang ating Panginoong Hesus. So, sa kabila no, na nag-obey tayo, sinusunod natin ang ating Panginoong Hesus, sa kabila ng marami tayong mga pinagdadaanan at wino-worship pa rin natin at patuloy na nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Hesus, ay nandyan, ipoprovide yan ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. Kumbaga sinisweldohan din tayo ng ating Panginoong Hesus, di ba? Hallelujah. Okay, so patuloy natin mga kapatid. Dito naman tayo sa si Jesus at si Pedro sa chapter 15 hanggang 18. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Hallelujah. So, i-ano natin sa English kasi iba ang translation sa English. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Hallelujah. So, ayun. So, tinatanong si Peter, mahal mo ba ako? Mas higit mo ba akong minamahal kesa sa mga ito? Kasi nga, di ba, tinatanong ng ating Panginoon sa kanya na yung pagiging pangingisda niya, sino ba ang mas mahal niya? Yung trabaho niya o ang ating Panginoong Hesus? Kasi nga, di ba, bumalik si Simon Peter sa pangingisda. Di ba, nabasa natin dito na dito sa 3, ang sabi niya is, mangingisda ako, sumagot sila, sasama kami. O di ba, bumalik siya sa pangingisda. Kaya, tinatanong siya ng ating Panginoon na, mas mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? So, sa English, translation ay, do you love me more than this? So, ang tinutukoy dito nga ng ating Panginoong Hesus ay yung higit pa doon sa trabaho nila, doon sa mga pagkain na kaharap nila, di ba? So, tayo, bilang ang trabaho natin, kung ano man ang meron tayo, mga taong mga nakapaligid sa atin, di ba? Yung business natin, kumbaga, tinatanong din tayo ng ating Panginoong Hesus, mahal ba natin ang ating Panginoong Hesus ng higit pa sa mga meron tayo, trabaho natin, di ba? Business natin, mga bagay na meron tayo, mga taong nakapaligid sa atin, sino ang mas higit na mahal natin at mas importanteng higit na nasa puso natin? 'Di ba? So yun ang gustong itanong sa atin ng ating Panginoong Hesus kasi yun din ang tinanong niya doon kay Simon Peter. Hallelujah. So, ikaw kapatid, kung tatanungin ka ng ating Panginoon base doon sa katanungan niya, 'di ba? Ano ang sagot mo? So, balik tayo doon sa aking katanungan, na yun nga, base sa mga nakapaligid sa atin at base sa kung anong meron tayo na mas higit
na dapat mas mahalaga ang ating Panginoong Hesus at dapat na mas higit na mahal natin ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng bagay na anuman meron tayo. Kasi ang mga trabaho nyo na yan, ang mga business ninyo, na kung ano man ang meron kayong pinagkakakitaan ninyo na nagpo-provide para sa inyo, yan ay ginagamit din ng ating Panginoon para kayo ay makapag-survive sa araw-araw. Pero provider talaga nating lahat ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi wala ka namang trabaho, wala kang negosyo kung hindi dahil sa ating Panginoon. Meron talagang ang ating Panginoon na full-time na nagsuserve sa ating Panginoong Hesus. Wala silang trabaho, bagkos yun talaga ang gawain nila na full-time sa ating Panginoong Hesus na nagpapahayag ng salita niya at nagpapahayag ng katotohanan. Pero sa kabila nun ay ang Panginoon ang nagbibigay sa kanila ng panggastos, nagbibigay at nagpo-provide ang Panginoon para sa kanilang lahat. So, yung tanong ko kanina, ikaw, 'di ba, base doon sa katanungan niya kay Simon Peter, sino ba, mas mahal mo ba ang ating Panginoon kaysa sa trabaho mo, kaysa sa business mo, kaysa sa pamilya mo, sa mga anak mo, 'di ba? Kasi yun ang ating Panginoong Hesus eh. Kasi ang ating Panginoong Hesus is a jealous God. Ayaw niya na may kahati sa puso natin. Gusto niya palaging siya lang, siya ang pinaka-importante sa lahat. At paano natin maipapakita yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus? Kasi madali lang sabihin yun eh. Madali nating sabihin na, I love you, Jesus. Mahal kita, Panginoon. Madali nating sabihin at maibukas na ating mga bibig. Bagkos mahirap gawin. Okay? So, nagtanong uli ang ating Panginoong Hesus. Muling sinabi ni Hesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo, sinabi ni Hesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. Hallelujah. In English, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. Hallelujah. O diba? Muling nagtanong ang ating Panginoon kay Simon Peter, Do you love me? Ang sagot ni Peter, Yes, Lord. I love you. Diba? Mahal niya ang ating Panginoong Hesus. Ang sagot naman sa kanya ng ating Panginoon, Take care of my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. O diba? Hallelujah. So, ang nais na ipabatid sa ating lahat ng ating Panginoong Hesus, base sa tayo ay naatasan bilang ikaw ay leader, bilang tayo ay binigyan ng assignment dahil katulad mo nagpapahayag ka rin ng gospel, so ikaw ay may tuturing na leader. Okay? So katulad ko, 'di ba? Nagpapahayag din ako via online. Okay? So itong page na ito, hindi ko ito page, okay? Yeah, ito ay page ng ating Panginoong Hesus. Kasi lahat ng ginagawa ko, palagi ko yan inialay sa ating Panginoong Hesus. Kaya wala akong karapatan na sabihin kong page ko to. Hindi. Page ito ng ating Panginoong Hesus. Ito ay itinatag ng banal na espiritu. Kasi sabi ko, palagi kong at madalas ko nang inilalagay na Shekinah panim. Kasi nangusap siya sa akin na yun. Ang ilagay ko sa online ministry niya na Shekinah panim. Okay? The presence of God, and because of the face of God, so the presence of God is always on us. Okay? Kaya yun ay Shekinah panim. And the glory of God is always on us. So, ayun, brothers and sisters, mabalik tayo. Yung second na katanungan at yung sagot ng ating Panginoon, Take care of my sheep. So, bilang tayo ay leader, kumbaga inatasan tayong leader na ating Panginoong Hesus na magpahayag dahil kung ilan mang tao ang hawak mo, kung ilan man ang pinapahayagan mo, kumbaga is nandoon yung pag-aalaga natin sa kanila. Bilang mahal sila ng ating Panginoong Hesus, so dapat mahalin din natin sila ng buong puso.
puso. Kaya nga 'di ba sabi niya, take care of my sheep. So dapat alagaan natin sila. Okay? Alagaan natin sila base sa kung paanong pag-aalaga ang pinapakita ng ating Panginoong Jesus. Kung ano man ang pangangailangan niya, so kailangan natin yung ibigay sa Kanya. Punuan natin. Kasi yun ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Take care of my sheep. Kasi nga, tayo yung naatasan na leader, tayo rin yung may pribilehiyo na pahayagan natin sila ng katotohanan at nandun talaga yung taos-puso nating alagaan. Yung kung ano man yung inatas sa atin na ating Panginoong Jesus. Ito, katulad ko, 'di ba? Sabi ko nga, ito ay ministry ng ating Panginoong Jesus. So, yung lahat ng mga nanonood sa akin through online, kung sino man yung nadadaanan ng video na ito, so nandoon na yung pag-aalaga ko sa kanila. Kumbaga is nandoon yung pag-encourage ko, 'di ba? Because ay dahil sa ang gift ko, binigyan tayo ng gift ng ating Panginoon na encouragement. Nag-encourage ako through online para sa mga taong nawawala ng hope at inaakala nila na sila ay nasa kahihiyan. Kaya nga sabi ko Shekinah Panim, shame to glory. Kasi ang gusto ng ating Panginoon is iangat din sila na huwag silang manatili doon sa kahihiyan. Kasi mahal sila na ating Panginoong Jesus. Hindi natin sila dapat i-condemn, hindi natin sila dapat i-judge kasi ang ating Panginoon, 'di ba? Yung babae nga, 'di ba, na nahuli ng adultery, 'di ba? Yung sabi ng Pharisees, kumuha sila ng bato, babatuhin daw nila yung babae kasi nahuli nila by adultery. Pero anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Kumuha siya ng bato, batuhin ninyo ang babaeng ito kung sino sa inyo ang walang mga kasalanan. O diba? Fair ang ating Panginoong Jesus. O diba ng oras na yun, walang bumato kasi alam nila na may kasalanan din sila. Nagkasalaman yung babae ng adultery, pero sa mga sarili nila, hindi nila maitatanggi na sila ay nagkasala din sa mata ng ating Panginoong Jesus. Diba? Ng oras na yun, hindi niya kinondemn yung babae na yun na nahuli ng adultery. Bagkos, anong sabi niya? Pinapatawad niya yung babae na yun at sinabi niya, sin no more. Diba? Hallelujah. So, ganoon kabuti ang ating Panginoong Jesus. So, ganoon din ang gusto ng ating Panginoong Jesus na pag-aalaga na gawin natin sa kanyang mga lamb. Okay, brothers and sisters? So, continue tayo. Pangatlo, so nagtanong ulit ang ating Panginoong Jesus kay Simon Peter. Ang sabi niya, nagtanong ulit siya, sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Nandun na tayo sa pangatlong katanungan na ating Panginoon kay Peter. In English translation, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Yung sa Tagalog kanina na naputol, 'di ba nga sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. So, ayun ang sagot ni Simon Peter. Kumbaga is nasaktan siya dahil umabot hanggang pangatlo yung katanungan ng ating Panginoon na kung mahal daw ba niya talaga ang ating Panginoong Jesus. At sabi nga ni Simon Peter, sagot niya, yes Lord, I love you. Na alam na ating Panginoon yung lahat ng bagay tungkol sa Kanya. At sabi ng ating Panginoon, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Umabot sa 3 katanungan ang ating Panginoon kay Peter kasi nga 'di ba 3 beses din yan dininay si Jesus nung time na ipapako ng ating Panginoong Jesus. So nandoon yung talagang naninigurado ang ating Panginoon dahil nga sa umabot sa 3 katanungan. Kasi nga
Katulad ng nabanggit ko kanina na madali kasing sabihin na mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Madali nating ibukas ng ating mga bibig na mahal natin siya. Subalit, mahirap naman gawin. 'Di ba? Maraming nagsasabi na mahal nila ang ating Panginoon, subalit hindi naman nakakakitaan na talagang mahal nila ang ating Panginoong Jesus. Kaya, ganoon na lamang kung paano itanong ng ating Panginoon si Simon Peter. So, base sa 3 beses na tinanong ni Lord si Peter, so tayo, kung tatanungin tayo ng ating Panginoon ng 3 beses na ganoon din, na kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, dapat nakikita sa atin yung sabi niya kay Simon Peter, feed my lamb and take care of my sheep. Okay, so dapat nandoon yung pakakainin natin ang mga tupa ng ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ng pakakainin natin is magpahayag tayo. Busugin natin sila spiritually. Magpahayag tayo na magpahayag sa mga nawawalang tupa ng ating Panginoong Jesus upang masundan nila o mapakinggan nila ang boss ng ating Panginoong Jesus, dahil kilala ng ating Panginoon ang mga nawawala niyang tupa. 'Di ba? The sheep know my voice, 'di ba? Sabi ng ating Panginoong Jesus, kasi susunod sila kapag narinig nila ang boses ng ating Panginoong Jesus. So, ayun ang gusto ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kailangan nating ipahayag ang katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus, kung ano yung pawang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesus at pawang katotohanan ng mga nakasulat sa Biblia, at kailangan na alagaan natin sila bilang tayo ay mga in-appoint na ating Panginoong Jesus, na tayo ay mga leader. Kailangan nandun talaga yung palagi natin silang bubusugin spiritually sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ng mga salita ng ating Panginoong Jesus, upang palagi silang naka-align sa ating Panginoong Jesus. At dahil nga sa sinabi ko kanina na yung mga business nyo, mga trabaho nyo ay ginagamit din yan ng ating Panginoong Jesus upang kayo ay makapag-survive, at isa rin yan na gagamitin din ng ating Panginoong Jesus upang mahanap nyo rin ang mga nawawalang tupa. Okay, brothers and sisters, kaya hindi biro ang maging isang leader o hindi biro ang ma-appoint ng ating Panginoong Jesus, lalo na kapag ikaw ay napili at napili tayo bilang isang leader at in-appoint tayo ng ating Panginoong Jesus. Kapag nagkamali tayo ng pahayag at ang katotohanan, may nasabi tayong mali, ay nandun din na magagalit sa atin ang ating Panginoong Jesus, na tatanungin tayo on the judgment day, bakit mo ito sinabi? Bakit ganito ang pahayag mo sa akin, sa aking mga tupa? Okay? Kaya kailangan talaga tayong humingi palagi ng wisdom, ng karunungan sa ating Panginoong Jesus upang gabayan tayo at hindi tayo magkamali. At nandun naman talaga yung wisdom na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, kasi mapukondem tayo eh. Kaya nga minsan ako nahihirapan akong gumawa ng mag-teaching or mag-preaching through online, kasi minsan nabubulol din ako. Tapos nandun pa yung makukondem ako, ay wait lang, sabi ko parang mali, kasi sinasabihan ako ni Holy Spirit, mali yung pahayag mo, kasi makukondem ka nga, ay mapapaisip ka, so si Holy Spirit yun na nagsasabi, ay mali. So ayun, okay. Tsaka kapag meron tayong mga nakapalibot sa atin ng mga brothers and sisters natin na talagang na sila, rooted na sila, so kailangan natin silang tanungin din upang tayo ay ma-rebuke, upang tayo ay may tama, kung tama ba yung pahayag natin o hindi, okay? So, ayun dapat ang gawin natin bilang tayo ay mga sisters in Christ at tayo ay vessel ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay light and salt. Because of that we are the salt and light, the darkness will flee. Okay? So, kailangan nating maihayag, kailangan tayo mahayag ang light natin sa mga taong nakapaligid sa atin, at lalo na para doon sa mga sheep na ating Panginoon na hinahanap na ating Panginoong Jesus. Okay? So, mga kapatid, napakagandang mensahe ito at napakagandang katanungan ito para sa ating lahat. Okay? So, tanungin natin din ang ating sarili at kausapin natin si God. Kausapin natin siya, Lord, na
Can you ask me also like that? Or I need to check my heart if talagang mahal ko kayo, kung talagang nandoon yung priority natin, na inuuna talaga natin ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, patuloy tayong magbasa ng mga salita ng ating Panginoon. Patuloy nating busugin ang ating spiritual through reading Bible. So, sa muli, ito ang iyong kapatid, Sister Ging, your sister in Christ. Shalom, shalom.